Magandang araw, magandang gabi po sa ating lahat mga kaps, mga kababayan. Ito po muli ang inyong abang lingkod, Nobs Vlog. So meron akong ibabahagi sa inyo mga guys, no? Mga kaps, mga kababayan. Kasi po maganda na sana yung pagtugon ng PBBM dito sa panawagan ng Iglesia ni Cristo na transparency at accountability. Subalit, dito guys, no? Tila mukhang mauunsyamin naman itong naging pronouncement ng PBBM sa pagsusulong na masampahan sana ng kaso itong mga big fish, no, na tinaguriang big fish, malalaking isda, o sa ibang mga termino, malalaking buhaya, no, at hindi mga butete o sapsap. Itong tinutukoy ko, itong pinsan niyang si Martin Romualdez at kasama nitong si Zaldico. So bakit guys? Ito, no, aking ibabahagi sa inyo ang mga plano at mga gagawing pagtugon nitong si Ombudsman Boying Rimulya dito sa nirekomendang pagsampa ng kaso ng ICI mismo dito sa dalawang malalaking buhay, malalaking isda, no, na tinuturong mga mastermind sa korupsyon sa gobyerno. So ito mga guys, panoorin natin. Nahaharap sa tanggapan ng Ombudsman para manumpa ang surprise witness na si Orly Gutesa. Ito'y bago tanggapin ang kanyang affidavit kaugnay sa investigasyon sa mga flood control projects. So ito mga cops, mga guys, ang gusto ni Ombudsman Rimulya muna ay humarap itong si Orly Gutesa sa kanya, no, sa opisina ng Ombudsman, at doon ay makapanumpa uli para maging valid yung kanyang testimonya. Aba, parang ano na naman ito, ano? Parang hindi naman maganda yata, no? Mukhang tatagal na naman ito, di ba? So ito, pakinggan pa natin yung iba pa niyang plano. Tinitimbang na nga ng Ombudsman itong rekomendasyon na galing sa ICI at DPWH dahil ani nga ng Ombudsman na hindi sila magsasampa ng mahinang kaso pagdating nga sa mga anomalya sa flood control projects. So ayan mga kaps, mga guys, napakaganda ng dahilan niya. Kasi ayaw doon niyang magsampa ng mahinang kaso. Ibig sabihin, gusto niya mabigat ang maisasampang kaso para sigurado. Okay, parang maganda, no? Parang maganda ang layunin. Pero sa paanong paraan niya gagawin yon? Pakinggan natin, Patuloy na pinag-aaralan ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang mga inihaing rekomendasyong kaso ng Public Works and Highways at Independent Commission for Infrastructure laban kay dating Ako Bicol Congressman Zaldico at dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, pinagbasehan ng rekomendasyon ang ilang mga dokumentong hawak nila, pati na rin ang sworn statement ng surprise witness sa Senate Blue Ribbon Committee na si Orly Gutesa. Para sa mga abogado ng both DPWH at ICI, sworn testimony yun sa Blue Ribbon. Contrast to the Zaldico Facebook, which is not a sworn testimony. Okay, papag-aralan daw muna niya lahat ng mga dokumento, mga papilis na isinampang kaso or inendorso sa kanya ng ICI. Pero ayon naman dito kay Vince Dizon, ang lahat ng yon ay kumbaga synchronized, no? Doon sa pahayag ni Gutesa at doon naman sa mga sinasabi ni Zaldico doon sa social media. So, kumbaga, okay na yun siya doon sa investigasyon ng ICI. Kaya nga, ipinasa sa kanya Pinadala na sa Ombudsman para maghain na, no, magsampa na ng kaso. Pero, tingnan nyo kung ano yung rason ni Ombudsman Rimulya. Ito ating pakinggan, mga kaps, mga kababayan. Ngunit tila sinangga ng Ombudsman ang pahayag ni Dizon. Hindi, kasi di namin pwedeng gamitin yun kung di niya haharapan na sasabihin na ito affidavit na to, akin talaga to, at ako mismo nag-prepare niyan, personal knowledge ko nangyari dyan. Initial evaluation is a sworn statement.
Pero para i-conduct namin sa PI yan at gamitin namin, kinakailangan manumpa rin siya sa harap namin. Eto mga kaps, mga guys, ibig sabihin lang, hindi talaga ino-honor ni Ombudsman Remulla yung unang testimonya ni Gutesa, na yun naman ay pinanumpaan niya doon sa harap ng committee, ng Blue Ribbon Committee. So hindi niya ino-honor yun dahil nga doon sa aligasyon na fake yung pirma ng notary public, no, ng abogado na yon. So yun ang kanyang dahilan, kailangan daw nakaharap sa kanya at manumpa din doon sa kanya. Problema nito ngayon, saan mo hanapin ngayon si Gutesa? Unang-una, di ba? Kasi nga nalalagay na sa panganib ang buhay niya at maging ang kanyang pamilya. So yun na nga mahirapan nang malaman kung nasaan siya. Eh di, kailan naman niya, no? Kailan uusad yung pagsampa ng kaso doon sa mga taong kinaukulan, di ba? Parang makita natin parang madili na naman So, matutupad kaya yung sabi ng PBBM na bago mag-Disyembre meron ng makukulong, meron ng makakasuhan? Ito, tuloy pa natin Sakaling hindi talaga magpakita si Gutesa, We're looking at different angles. Alam mo na ngayon, technology works. Technology works. We are looking at other things. matatandaang iniharap siya sa Senado noong Setyembre 25 kung saan sinabi nitong personal umano siyang nag-deliver ng mga maleta ng pera sa bahay ni Romualdez at Co. Ngunit nabalot ang kanyang affidavit ng pagdududa matapos sabihin ng notary public na si Attorney Pechi Rose Espera na peke ang pirma at hindi tumutugma ang document numbers sa kanyang notarial records. Kinumpirma rin ng Manila Regional Trial Court na palsipikado ang lagda sa affidavit na lalo pang nagpapahina sa kredibilidad ng testigo. Yun na nga yung sinasabi ko. Dahil doon sa notary public, no, yung pirma ng abogado doon sa notaryo, ang naging dahilan ni Ombudsman Remulla para ma-invalid yung testamento or yung mga pahayag ni Gutesa. Na sabi naman ng Blue Ribbon Committee ay valid yun dahil sa nga nakapanumpa. No, kahit na wala yung notary public na yon, yung notaryo na yon, ay ma-honor yun, credit yun. Pero dito kay Remulla, hindi niya talaga i-honor yun. So, syempre, wala na, di ba? Tapos na naman, di ba? O ngayon, sabi ng PBBM, dito ititiwala natin sa ombudsman ang kaso na yan. At siya'y nagtitiwala na may masasampahan na at talagang matutukoy or makakasuhan na, makukulong yung mga dapat makulong. Aba, umaasa sa iyo no? Umaasa sa ombudsman So, eto rin ang pahayag ni Speaker Romualdez, kumpiyansa na sasabihin na talagang ipinapaubaya na lang sa ombudsman yung pagtakbo ng kaso. Kumpiyansa siya na parang mapapawalang sala, no? Itong si Martin Romualdez. So ito, panoorin pa natin Naglabas naman ng tugon ang kampo ni Romualdez. It is now with the Ombudsman. I trust in the Ombudsman's impartial and thorough review and evaluation. I do so with confidence that a fair and complete assessment of the record will reflect the truth. Habang nagpapatuloy ang proseso, iginiit ng ombudsman na mananatili silang independent at hindi mababahiran ng politika habang tinitimbang ang mga dokumento at testimonya. Bravo, bravo. Talagang husay nito. Husay nitong si Ombudsman Remulla. Mula dun sa pagiging DOG niya, ombudsman niya, talagang mahusay talaga gumanap ng tungkulin nito. No? Maaasahan mo talaga ito siya, no? Maaasahan talaga siya ng kung sino yung kanyang tutulungan, kakampihan, talagang makakaasa talaga, no, sa mga mahusay at magandang mga pamamaraan niya. So hindi halatado, di ba? Ay na lang. Pero sabi ko nga, tayo na tao-bayan na nakasubaybay sa lahat ng mga nangyari dito sa ating bansa, no? Diyan, sa mga nangyari diyan sa gobyerno, kaya ba na tayong utuin?
Kaya ba na tayong linlangin at daan-daanin lang sa ganyang mga paraan? Aba, tama na, sobra na, palitan na. Yan ay opinion, reaction ko lamang. Eto, Nobs Vlog. Patuloy na naglilingkod sa inyo. Suportahan nyo lamang. No? Paki-like, share, at subscribe ang channel ko. So kayo na po balang mag-react, opinion dyan sa inyong comment section para mabasa naman ng taong bayan. Salamat po.